Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Napanood pa lang nga natin kanina ang greatest comeback sa history ng NBA Finals. Si Wemby at ang Spurs ay nagkaroon ng perfect start para sa game na ito. Magkakasunod na 3 points ang kanilang ginawa at agad nilang napalobo ang kanilang kalamangan sa mahigit 20 puntos. Patungo sa halftime ay aakalain mo nga na tapos na ang game na ito. Nakagawa na ang Spurs ng 29-point lead. Mainit ang kanilang shooting at disoriented naman ang opensa ng Knicks. Nagmimistulang one-man team nga si Jalen Bronson sa first half. Ganun pa man ay hindi nga nawalan ng pag-asa ang Knicks at nag-relax naman ang San Antonio Spurs. Hindi na naging matalino ang Spurs sa kanilang shot attempts at panay tira lamang sila sa labas. Lumabas nga ang kanilang kakulangan ng experience sa game na ito. Nagmamadali nga sila kahit sila ang may hawak ng lamang. Sinasabayan nila ang pace ng Knicks kahit na hawak nila ang double-digit lead. Pakonti-konti nang dumidikit ang Knicks sa game na ito hanggang sa nagkaroon nga ng mga crucial turnovers ang Spurs at mga mintis na tira. Habang ang Knicks naman ay hindi sinayang ang pagkakataon at bawat possession nga ay pinahalagahan nila at gumawa sila ng puntos. Hanggang sa tuluyan na ngang nawala ang composure ng batang Spurs team na ito at nakuha ng Knicks ang lamang sa unang pagkakataon sa buong game. Sa uli nga ay nakumpleto nila ang greatest comeback sa history ng NBA Finals at tuluyan ng nilubog ang San Antonio Spurs sa 3-1 deficit sa series na ito. Sa second half ng game na ito ay na-outscore ng Knicks ang Spurs 58-30. Matapos na bigyan nila ang Spurs ng mahigit 70 points sa first half, nalimit nga nila ito sa 30 points sa second half. Kudos nga sa coaching staff sa kanilang adjustment defensively. Madaming moments kung saan nakita natin na nagpakita ng kakulangan ng experience ng Spurs, mental collapse o kaya naman overall fatigue sa game na ito. Tila ba napagod nga sila? Si Wemby nga imbes na umatake ay panay tira na lamang sa labas. Posibleng fatigue na nga ito at ang naging resulta nga nito ay 9 of 25 shooting sa field. Nagmintis din siya ng 2 free throws sa clutch time. Nagka-turnover si Dylan Harper na stepping sa linya si Castle at si Fox naman ay hindi malaman ng lahat kung nasaan ba ang kanyang utak sa play na ito. Kung hinawakan niya lang nga ang bola ay malamang ifa-foul lang din naman siya ng Knicks na magre-resulta sa mga free throws. Kung hawak nga nila ang 29-point lead at natalo pa sila, well-deserved nga nilang matalo mga kaibigan dahil hindi ito by accident bagkus nagpabaya talaga sila. Ngayon ay andun ang tanong kung paano babalik ang Spurs sa next game at kung mapapanatili ba nila ang kanilang kumpiyansa matapos ang devastating loss na tulad nito. Hindi nga ito nagkakalayo sa talo ng Cavs sa Game 1 ng Finals kung saan pumalpak si J.R. Smith. Talagang heartbreaking nga ito para sa team. Sa ngayon nga ay isang panalo na lamang ang kailangan ng New York Knicks para magkampiyon sa unang pagkakataon matapos ang mahigit 5 dekada. Ganun pa man ang masasabi ko nga dito ay nakaligtas si Josh Hart sa malaking pambabatikos dahil kay Jalen Bronson at OG Anunoby. Dahil kung natalo nga sila ay ang layup na ito ang sisisihin ng mga fans. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?